Hello guys, kamusta po? Ako nanonood kayo ng news listener. Ako po si Angelo. Pag-usapan natin tong magandang balita galing kay Ombudsman Boying Rimulya ay kung saan itong si Marcoleta po ay kakasuhan na this week. Aba, bago natin pag-usapan to guys, ayon sa balita, ngayong araw na po, kaninang umaga, madaling araw ay nagrally po yung Iglesia ni Cristo. At napag-alaman na ito pong rally na ginagawa po nila ay para po sa accountability, transparency, para sa tao po, para sa bayan. Alam naman na natin na itong Iglesia na Cristo, yung kulto, sila po yung kasapi ni Marcoleta. Kaya nga, wag natin tawagin tong ano, wag natin tong tawagin na rally para sa transparency and accountability at against corruption. Tawagin natin 'tong pagprotekta kay Marcoleta. Kasi nga 'di ba, alam na nila na itong balita na po ito nanggaling kay Boyeng Rimulya, which is yesterday. So plenalo nila agad pagka madaling araw, nag-akot na sila ng mga kasapi nila sa iba't ibang lugar at ang daming bus, grabe, ang daming hinakot itong grupo ng Iglesia ni Cristo sa mga probinsya. Meron pa ngang binanggaan yung EDSA bus lane ng isang bus, nagkagiritan at nasugatan po isang police woman daw ayon sa balita na parang nahagip yung police po. Imagine niyo na religious group pero nakipagsuntukan, girian sa police, walang anong tawag nito, wala silang permit para sa rally. Sila mismo, itong kulto na 'tong lumalabag sa batas na dapat itong ginagawa bago ka pumunta ng ano, ng isang lugar, kumuha ka muna ng permit. Ang galing 'no? 'Yan ang Iglesia ni Cristo. Okay, so pakinggan natin yung balita, magandang balita kay Boyeng Rimulya. Hopefully this week talaga. Ano na, for the solution na, we're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Magsasampa na ng kaso yun, sir, tama? Pagsasampa na po ng kaso yun. Magsasampayan na ng kaso na sa Sandigan na yun. Plunder, sir, di ba? Ha? Plunder yung pending. Plunder. Kasama po dito yung mga Aray, plunder. Hindi na siya wala na po siya sa preliminary investigation. Kasi nga, ang bilis ng kaso na kay Marcoleta. Why? Is siya mismo po sa bibig niya mismo nanggaling yung mga pwedeng gawing ebidensya laban sa kanya. Tandaan po natin sinabi niya mismo sa isang TV program na the reason o yung rason bakit hindi na nilagay yung 75 million na donation sa SOSE, pakiusap daw ng mga kaibigan nila. At napag-alaman na yung mga kaibigan po ni Marcoleta ay si Mike Defensor, yung yung handler ng Maleta Boys. Umamin din si Mike Defensor na bumigay po sila ng perang ganong kalaking halaga. 25 million, imagine niyo At tatlo po sila at I think dalawa o tatlo at kasama po sila sa plunder case na iaayin sa Sandigan Bayan. So once matungtong na daw sa Sandigan itong plunder case, anytime soon meron ng warrant of arrest kay Marcoleta. Kaya nga double time yung mga Iglesia ni Cristo na protektahan itong si Marcoleta. Okay? Sige. correspondence niya, sila defensor, yung mga na-implicate po na. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Yun nga. Okay. So, yun na po. At meron nagsasabi, daming nagsasabi, mismo yung
yung mga by the way, yung spokesperson po ng ng Iglesia ni Cristo nagsasabi, bakit kakasuhan ng plunder ay nag-donate lang yung tao. Ang hindi po nila alam, hindi po sila nagtanong kay Marcoleta, yung indirect plunder ay talagang isang batas na dapat po hindi po magbigay ng kickback, donation sa isang public official gaya ni Marcoleta. Kasi sinabi ni Marcoleta, bakit daw niya hindi nilagay pakiusap. So, the next reason na sinabi niya is binigay yung pera bago mag-eleksyon. Siya mismo. Yan ang kasabihan na sa bibig mahuhuli din. Yan. Ngayon, kinasuhan siya ng indirect plunder. Kasi nga, uh, he receives indirect kickbacks at more than 50 million pesos po, 75 That means non-bailable ang kaso. Yan. Yan ang threshold. Non-bailable po yan. So, walang kawala dito si Marcoleta. So, yan po ang row 4 lawyer ng mga DDS na pinagmamalaki nila na magiging Senate President, magiging napakagaling na Blue Ribbon Chairperson, etc. etc. Dito, siya mismo nag-booking sa kanya. Okay, now, may mga nagsasabi na, si ano lang yun, tinatarget daw si Marcoleta, kasi nga, kalaban ng gobyerno. Ito, kay Joel. For PI na. For PI na. PI na yan. So, preliminary investigation kay Joel Villanueva. Okay. At hindi lang po yan. Sa beginning, ito po yun sa contractors. kaya lang hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito. Para nawala na yung divide. Sir, when you say i-file na, for preliminary investigation, hinog na ang fact-finding at preliminary investigation. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, may hinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. Sir, mamaya namin puntahan yan, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang pa, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila as in medyo broad strokes of Yung isa rito kasi yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ka. Yon. So meron din mga congressman. Si Jinggoy nasa kulungan na. So that means talagang gugulong yung hustisya dito. Well, malalaman din natin kung meron bang kabulustagan mangyayari. We'll see in the future, di ba? Pero si Marcoleta talagang walang kawala. Alright, guys. So salamat po sa mga nanood ng ating video. Kung meron po kayong comment o suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section kung nagustuhan niyo po ito. Please hit the like and subscribe button. Salamat and talk to you soon.